Magsisimula na ang serye ng San Miguel Beer kontra Rain or Shine at inamin ni Coach Yeng Giao na sila ay underdog dito at liyamado ang SMB. Kahit na merong twice to beat advantage itong Rain or Shine, base dito sa opinyon ng mga eksperto, itong San Miguel pa rin ang may advantage dahil nasa kanila si Benny Boatwright at Junmar Fajardo. Noong nakita sa eliminations itong Rain or Shine at San Miguel, nanalo ang Rain or Shine. Pero si Coach Yeng Giao mismo nagsabi na ibang San Miguel yon dahil ang import pa nila noon ay itong si Justin Patton. Kaya mukhang ngayon sinabi ni Coach Yeng Giao na kahit na underdog sila ay gagawin niya ang lahat para manalo. Siyempre kung ikaw ang Rain or Shine, gusto mo na matapos na yung serye mamaya. Mahirap na magkaroon ng isang winner take all kontra sa San Miguel Beermen. Kaya kinakailangan kung ikaw ang ROS ay gawan mo na ng paraan para matapos na yan mamaya. Para sa San Miguel ang importante ay kailangan ganito mangyari. Unang-una kinakailangan ay maganda yung umpisa nila. Mahirap na yung naghahabol sila palagi pag first quarter dahil syempre ibang laro na to, playoffs na to. Hindi katulad ng eliminations na madali pa rin humabol kahit malamangan ka sa first quarter dahil syempre pag playoffs mas pag-iingatan ng mga teams yung mga kalamangan nila. Lalo na dito sa Rain or Shine Elasto Painters na inaamin naman na sila ay ang underdog dito. Kaya ngayon itong Rain or Shine ay ready na para dito sa kanilang plano talaga na magpalakas ng lineup. Itong San Miguel Bay naman para maging mas malaki ang tsansa na manalo, kinakailangan gamitin nila yung kanilang mga strength. Itong si Fajardo at itong si Benny Boatwright. Walang pantapat sa center ang Rain or Shine dito kay Fajardo, kaya kinakailangan na gamitin talaga nila ito. At sa ngayon naman, itong import si Boatwright at si Johnson parehas lang yan. Sabi nga ika-cancel nila ang isa't isa. So magkakatalo ito dito sa mga local support ng mga nasabing player. Ito naman Converge Fiber Excess, ang balita nga natin gaya nung na-report natin noon ay baka daw umalis na dyan si Jacob Lau. At baka ang susunod pa dito ay magkaroon ng iba pang mga player transactions. Itong Converge Fiber Excess, hindi naman tayo magugulat talaga dyan dahil marami ang nagsasabi talaga na may mga malaking changes na mangyayari dito sa Converge. At yan talaga yung inaasahan natin na po pwedeng mangyari. Dahil itong Converge Fiber Excess, seryoso dito sa kagustuhan nila na manalo ng kampyonato. Itong Converge kasi, ang tingin nila sa sarili nila ay parang Rain or Shine Elasto Painters na yung independent team talaga na seryoso dito sa kagustuhan nila na magcha-champion. At yan naman talaga yung gagawin nila at masisiguro natin na ito talagang Rain or Shine Elasto, itong Converge Fiber Excess, meron dyan mga changes na mangyayari. Itong si Alex Stockton, alam natin isa doon sa mga players na posibleng i-trade. Kabilang na rin daw dyan itong si Mikey Williams at huwag na tayong magulat kung pati ito si MJ Garcia. Meron pang mga ibang players na nababalita na gustong bitawan itong Converge basta mahusay yung magiging kapalit. Ilan lamang yan doon sa mga posibleng mangyari para dito sa Fiber Excess. Kaya syempre kung ikaw naman ang Converge, kinakailangan tignan mabuti kung ano ba talaga yung pinakanararapat para dito sa lineup nila. Kung sa bagay, ito namang Fiber Excess, alam natin malalim yung funding yan. So, hindi magiging problema sa kanila pag-acquire ng mga players. So, ang magiging question na lang ay kung sino-sino ba yung may dadagdag dito sa lineup ng Converge Fiber Excess na magagamit talaga nila para masiguro na yung kanilang lineup naman ay magiging ready na para mag-compete para sa kampyonato sa darating na Governors Cup na inaasahan naman ng marami na talagang magagawa nila dahil syempre malakas nga itong kanilang roster sa ngayon. Ang Phoenix Fuel Masters ay baka may sorpresa dito sa Barangay Ginebra sa kanilang matchup dahil ito raw Phoenix Fuel Masters ay handang gamitin si Richie Rivero kung sakasakali. Pero ang Barangay Ginebra, alam naman natin yamado yan kontra dito sa Phoenix at yan ang dahilan kung bakit ngayon itong mga fans ay naniniwala na kayang-kayang talunin ito ng Ginebra. Pero sinabi ni Coach Charles Chu na inaamin niya na talagang underdog sila dito. At alam din niya kung bakit yung mga ibang team sila ang gustong makaharap dahil nga marami silang ma-injury. Pero sinabi ni Coach na lalaban itong Phoenix Fuel Masters kontra dito sa Barangay Ginebra. Tignan na lang natin kung paano magagawa nila dito, no? Dahil ang magiging importante kung ikaw ang Ginebra, dapat umpisa pa lamang lamangan mo na itong Phoenix Fuel Masters para hindi naganahan na maglaro. Samantala ito namang Phoenix,
Importante, kailangan mag-take over mode itong import nila na si Jonathan Williams. Kinakailangan ni Williams na mag-contribute ng maraming puntos, rebounds at assists dahil nga maraming injuries na pinagdaraanan ng Phoenix Jewel Masters. So kailangan buhatin ni Williams itong kanilang team at yan talaga yung iniintay natin na gawin ito. Kung sa bagay, dito namang Barangay Ginebra, merong twice to beat advantage at yan ang pinaka-importante. So kahit masurpresa sila ng Phoenix dito sa Game 1, sigurado sa Game 2 mag-a-adjust na itong Barangay Ginebra para masiguro na sila ang mananalo sa serye na ito. Kung sakasakali, ang sino man ang manalo sa serye na to, lalabanan naman yung mananalo sa Rain or Shine versus San Miguel Beermen. Kaya dyan natin makikita talaga kung anong magiging resulta ng nabanggit na mga serye. Pero ikaw, Barangay Ginebra, hindi ka tumitingin dyan. Tumitingin ka na lamang dito sa serye ngayon. At ang huli nating mababalita ngayon, ito raw Titan Ultra. Base do sa mga napag-uusapan sa social media ay baka magkaroon ng bagong team owner. At ito ay yung Strong Group Athletics. Kumakalat na yung balita na baka nga magkakaroon ng coaching change din dyan. Hindi ako sigurado kung paano yung magiging proseso dito kung sakasakali dahil kasasali lang nitong Titan Ultra dito sa PBA at syempre meron niyang kontrata na pinasok kung saan na ilalagay doon kung gaano sila katagal mananatili sa liga at hindi ka naman basta-basta pwedeng umalis dito sa PBA. At syempre, itong Titan Ultra nagbayad ng napakalaking halaga, daan-daang milyon para maging miyembro ng PBA. So sa tingin ko, kung sakasakali, baka ang mangyari dito, itong Strong Group Athletics ay pumasok bilang financier ng Titan Ultra. Pero Titan Ultra mananatili pa rin sa PBA. Para bang yung sitwasyon sa Phoenix ngayon na ang balita nga yung father ni Francis Escandor ang nagbabak ngayon dito sa team na to. Pero Phoenix Jewel Masters pa rin yung pangalan dinadala nila. So baka ganyan ang mangyari sa Titan Ultra. Kung sakaling ang Strong Group Athletics ay magiging involved sa team na yan, sila siguro yung magiging financier. Pero dadalhin pa rin ng Titan Ultra yung pangalan ng kanilang kumpanya. So baka ganyan ang maging sitwasyon dito kung sakasakali nga na ito'y matuloy. Hindi naman tayo magugulat dahil patagal ng balita na itong Titan Ultra daw ay sasali dito sa PBA at baka ito na yung pagkakataon para magawa nila yan. Kung sa bagay, maganda naman talaga yung reputation nitong Titan Ultra bilang isang team na lumalaban talaga at gustong manalo ng kampyonato. Kaya nga hindi ako magtataka kung sakasakali na pilitin talaga nila na sumali dito sa PBA para sila ay sa wakas magkaroon na ng legitimate chance na manalo ng championship dito. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D, si Jonel Alagon, si Ronald Barbosidad, Malyari Mascarillas, Mon de Guzman, si Katsakino Ducusin, si Romeo Conchada, at pati na yung iba pa nating mga regular na mga listeners katulad ni Ireneo Salangsang.